Mga pinakamalalaking balitang dapat nyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Ilang bahagi ng pamilihang bayan ng Basista, Pangasinan nasunog. Kahandaan ng COMELEC at PNP sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tiniyak 3 araw bago ang eleksyon 2025. Mawalang panahon sa araw ng eleksyon, dapat paghandaan ayon sa Pag-asa. At bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, itinalaga bilang ika-267 na Santo Papa si Cardinal Robert Francis Prevost ng USA. Pinili nito ang pangalang Pope Leo XIV at bumisita na rin ito sa Santo Niño de Cebu Parish Friary sa Talisay, Cebu noong 2004 noong siya ay bishop pa. Balitang hatid ni CJ Torida. Habemus Papam. Hinirang na bagong Santo Papa si Cardinal Robert Francis Prevost mula sa Amerika. Siya ang ika-267 Santo Papa ng Simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Leo XIV. Huling napili ang pangalang Leo ng isang Santo Papa noong 1878. Ang papal conclave na naghalal kay Pope Leo XIV tumagal lang ng mahigit 24 na oras. Mas mabilis kumpara sa conclave na naghalal kay Pope Francis noong 2013 at Pope Benedict XVI noong 2005 na nagtagal ng hindi bababa sa 26 na oras. Sa unang mensahe ni Pope Leo XIV sa publiko, sinabi niyang ang Simbahang Katolika ay magiging bukas para sa lahat, lalo sa mga mangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga. Inalala at pinasalamatan din ni Pope Leo XIV si Pope Francis. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Grazie a Papa Francesco. Sa edad na 69, si Pope Leo XIV ang unang Amerikanong Santo Papa. Bago maging Pope Leo XIV, tahimik at pribado ang buhay ni Cardinal Prevost at bihirang magpaunlak ng panayam. Bagaman tubong Chicago, Illinois, mas matagal siyang nagsilbing pari at misyonaryo sa Peru na naging malapit sa kanyang puso. Dati nang bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV na nooy bishop pa. Sa Facebook post ng Augustinian Province of Santo Niño de Cebu, January 31, 2004, nang pangunahan ni nooy Prior General of the Order of St. Augustine, Father Robert Francis Prevost, ang pagbabasbas sa Santo Niño de Cebu Parish Friary sa Barangay Mohon, Talisay City. 2010 naman nang isagawa ang Intermediate General Chapter ng Order of St. Augustine sa ating bansa. Nagdaos noon ng banal na misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila na pinangunahan ng dating Prior General Robert Francis Prevost na ngayong si Pope Leo XIV. CJ Torida, One North Central Luzon. Official ballots maagang ipamamahagi sa Mangaldan, Pangasinan para matiyak na on time ang simula ng eleksyon. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Ibabiyahe ng mga official ballot sa mga voting centers sa Mangaldan, Pangasinan sa linggo. Nag-request ng early distribution of official ballots ng COMELEC Mangaldan para matiyak na on time ang pagsisimula ng eleksyon sa Lunes, May 12. Nag-request din po kami dahil nga maaga po yung voting hours natin, may early voting hours natin tayo for the VSO, kaya kailangan po nandun na yung mga teachers ng 4 a.m. Tiniyak ng COMELEC ang mahigpit na seguridad ng mga gagamiting balota sa eleksyon. Kailangan ma-distribute na po namin a day before yung mga supplies, mga election supplies and paraphernalias. 2 pulis ang nakadeploy sa kada voting center sa probinsya ng Pangasinan. Bukod sa mga pulis, ay regular din ang ginagawang monitoring o inspeksyon ng Pangasinan PPO sa mga voting centers para matiyak ang seguridad ng mga ACM.
Ginhawa na para sa mga electoral board ang maagang distribution ng official ballot. Mas favorable po yung ganung sistema kasi medyo relax po yung mga BEIs po natin. Samantala, bukod sa COMELEC Mangaldan, magsasagawa rin ng early distribution ng official ballot ang iba pang COMELEC offices sa Region 1. In fact, may na-monitor na tayo at saka magsasubmit din sila eventually ng mga list ng mga na-approve na early distribution. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Matatag na supply ng kuryente tiniyak ng DECORP sa araw ng eleksyon sa May 12. Nakatutok live, Roland Umangay. Roland? Tiwala ang COMELEC Dagupan na walang problema sa gaganaping midterm elections sa May 12. Sa Lunes na yan. Ang Dagupan Electric Corporation ay meron namang mga isinagawang contingency plan kung sakaling makaranas man ng unscheduled power interruption. Tiniyak ng Dagupan Electric Corporation o DECORP na magiging matatag ang supply ng kuryente sa Lunes, midterm elections. Ayon kay Attorney Randy Santillan, planchado na ang mga electric facility na gagamitin para hindi magka-brownout sa araw ng eleksyon. Meron kaming contingency plan every election. By May 12, ready na. Actually, yung preparation namin dyan is before, during, and after. Kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari gaya ng power tripping o malakas na pag-ulan, buhawi at iba pa, mayroong contingency plan ang DECORP. Meron kaming backup na genset na dala ng mga crew namin just in case na magkaroon ng unscheduled interruption dun sa lugar. Wala rin naman dapat ipangamba ang mga boboto sa Lunes sakaling magkaproblema sa supply ng kuryente. Ayon sa COMELEC, mayroong baterya mga automated counting machine na kayang tumagal ng 14 na oras. Meron namang battery yung ating automated counting machine. So 1:1 ang ratio niyan. So in case lang na magkaroon ng power interruption, hindi naman mapaparalyze yung voting process natin. Paalala ng COMELEC, ang 5 a.m. to 7 a.m. voting hours ay para sa mga buntis, PWD at senior citizen. Regular voting hours naman ang 7 a.m. hanggang alas 7 ng gabi. Chris, ang payo ng COMELEC ay magdala na lang ng listahan ng mga iboboto para hindi na magtagal sa loob ng polling precinct. Magdala din ng tubig at pamaypay para makaiwas sa sobrang init ng panahon. At syempre, huwag din daw kakalimutan na magdala ng mahabang pasensya. Chris? Maraming salamat, Roland Umangay. Maulang panahon sa araw ng eleksyon, asahan ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Posibleng ulanin ang araw ng eleksyon sa Lunes, May 12 ayon sa Pag-asa. Ito'y bunsod pa rin ng nararanasang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Pangasinan. Kaya paalala ng Pag-asa sa mga botante, mas mainam na agahan ng pagboto dahil ang posibilidad ng pag-ulan ay maranasan pagsapit ng hapon. At pinapayo natin na magdala pa rin ng panangga sa ulan at sa tanghali na malinsangan din. Pero pagsapit naman ng hapon, nandyan na naman yung ulan at konting ingat po. Pinaghahandaan na ng ilang botante ang posibleng lagay ng panahon sa Lunes, kagaya ng senior citizen na si Arlene. Dahil senior citizen, buboto na lang daw siya sa early voting hour na nilaan ng COMELEC para sa kanila. Siyempre, maaga na lang ako magboto para maiwas ulan. Samantala, ayon sa Pag-asa, ang nararanasang mga pag-uulan ay hindi pa indikasyon ng nalalapit na pagpasok ng habagat o panahon ng tag-ulan. Normal lang daw na makaranas ng pag-ulan kahit dry season. Posible raw na sa Hunyo pa ideklara ang tag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, tumutok sa mga komprehensibong balita at impormasyon sa Eleksyon 2025. The GMA Integrated News Coverage. Tutukan sa report. Mga kapuso, ihahatid po ng GMA Integrated News ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinakapinagkakatiwalaang Eleksyon 2025 coverage. Simula po sa Election Day sa May 12 hanggang May 13. Tuloy-tuloy ang pagkahatid namin ng sariwang balita at impormasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa sa GMA at GTV.
Ang iba pa po ninyong dapat malaman at balikan tungkol sa Election 2025, makikita sa election2025.ph at sa GMA News mobile app. Pwede pong balikan ang mga interview at debate ng mga kandidato para mapag-aralan ang kanilang mga plataforma. Mapapadali rin ang paggawa nyo ng listahan ng kandidato gamit ang GMA May Kodigo. Ang pagbabantay sa Election 2025 dapat komprehensibo, dapat abot kamay ng Pilipino, at dapat totoo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang bahagi ng pamilihang bayan ng Basista, Pangasinan ang nasunog. Nakaalerto CJ Torida. Tinupok ng apoy ang pamilihang bayan ng Basista, Pangasinan pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Sa videong ito nakuha ni Raymond Marinas, makikita ang malaking sunog sa loob ng palengke. Pauwi na raw siya sa Bayambang nang madaanan niya ang nasusunog na palengke. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan rumisponde pa ang iba pang bumbero sa kalapit bayan at lungsod. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyo sa insidente. Sa ngayon po sir, under investigation pa. Nangangalap pa po kami ng mga yung mga pwedeng pinagmulan ng sunog. Ayon sa Market Division Chief, nasa 90 to 95% na bahagi ng palengke ang napinsala ng sunog. Dahil sa insidente, plano ng lokal na pamahalaan na ilipat pansamantala ang mga apektadong negosyante sa auditorium. Bukod sa palengke, nadamay pa ang 3 bahay sa likod nito. Si Nanay LV, nasunugan na nga ng pwesto sa palengke. Isa pa ang kanyang bahay sa nadamay sa sunog. Pilit pang isinasalba ang kanyang mga naipong pera sa pagtitinda sa palengke. Wala, back to zero po kami. Pero andyan pa rin yung pay namin kay Lord. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kahandaan ng COMELEC at PNP sa Hilaga at Gitnang Luzon tiniyak 3 araw bago ang 2025 National Midterm Elections. Tutukan sa report. Kahit naka-full alert ang Pangasinan Police para sa nalalapit na eleksyon sa Lunes, tuloy pa rin ang iba't ibang operasyon ng mga otoridad kontra kriminalidad. Partikular ang kanilang kampanya kontra sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay Police Colonel Rolifer Capocchian, Provincial Director ng Pangasinan PPO, nananatiling pursigido ang kapulisan sa paglaban sa kriminalidad at siguraduhing ligtas ang bawat mamamayan, lalo na ngayong eleksyon 2025. All set na rin ang COMELEC at PNP sa Region 3 para sa nalalapit na 2025 midterm elections sa Lunes. Ayon sa COMELEC, na-i-deliver na at nakadeploy na ang kabuuang 9,584 automated counting machine sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Lahat ng ating mga ACMs have undergone final testing and sealing. We are ready. Sa isang media briefing, ipinakita ng kapulisan ang kanilang kahandaan sa isang simulation exercise. Sa pinakahuling monitoring ng Police Regional Office 3, umabot na sa 16 ang mga lugar na nasa election areas of concern na nasa yellow category. 2 sa Aurora, 1 sa Bataan, 2 sa Bulacan, 8 sa Nueva Ecija at 3 naman sa Pampanga. Meron po tayong binabantayan po na isang criminal gang na posibleng pong magamit, particularly dyan po sa probinsya po ng Bulacan at nakatutok po tayo ngayon dyan. Handang-handa na rin ang Lazaro Francisco Integrated School at iba pang paaralan sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija na gagamitin sa eleksyon sa Lunes. Nagkakandado ang mga polling precinct at may mga pulis kasama ang mga guro na nakabantay sa mga automated counting machine o ACM. Ang Lazaro Francisco Integrated School ay isa sa pinakamalaking eskwelahan sa Cabanatuan City na may 11 barangay at 18 polling precincts. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga pasahero inaasahang dadagsa sa mga bus terminal ngayong weekend para humabol sa eleksyon sa Lunes, May 12. Sundan sa report.
Inaasahang dadagsa ang mga uuwing probinsya ngayong weekend para humabol sa midterm election sa Lunes. Ang mga bus terminal dito sa Dagupan City naghanda na raw para masigurong sapat ang mga biyaheng papasok at palabas ng probinsya. Tuloy-tuloy naman po ang biyahe namin. As long as merong mga paseros tayo na mga ngailangan ng sasakyan, tuloy-tuloy lang po natin ang biyahe namin. Tinatayang nasa 100 bus ang bibiyahe sa terminal na ito para matugunan ang pangangailangan ng mga commuters. Tinitiyak ng pamunuan na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan sa pamamagitan ng regular check-up sa mga ito para iwas aberya habang nasa biyahe. Maging ang mga driver at konduktor kinokondisyon din. Sir, yung mga empleyado po natin, mga driver natin, bago natin pinapabiyahe yan, sinisigurado natin healthy sila. Una sa lahat, tinetest natin yung mga blood pressure nila at sinusigurado natin may pahinga silang sapat. Ang paalala sa mga commuter, mas mainam umano na mag-advance booking para makaiwas sa mahabang pila. Iwasan na ring magdala ng maraming gamit para hindi mahirapan sa biyahe. Samantala, ang COMELEC Dagupan ay all systems go na para sa eleksyon sa Lunes. Nasa 144,481 ang rehistradong botante sa lungsod. Bawat polling precinct, 1,000 botante ang nakalista. Ang closing ng polls ay 7 p.m. But kung sakali lang na meron pang nakapila by that time, kukunin lamang ng teachers yung pangalan nung nasa pila at kung sino yung mailista na pangalan, yun lamang yung papayagan na makaboto. Kasama si Daryl Peralta, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Ilang poultry growers sa Mangaldan, Pangasinan nababahala sa epekto ng pabago-bagong panahon sa kanilang mga alaga. Narito ang report. Araw-araw kung i-monitor ni Gerald ang mga alagang manok sa Mangaldan, Pangasinan. Sa umaga, sobrang init ng panahon, pero pagsapit ng hapon ay nararanasan ang malakas na buhos ng ulan. Kaya mahalaga raw na makita at masuri ang sitwasyon ng mga alagang manok. Lagi nang tinitingnan yung mga manok para ang importante talaga dyan, tubig. Ngayong pabago-bago ang panahon, importanteng sapat lamang yung bilang ng manok sa kada kulungan. Yan ay nasa 4 hanggang 5 piraso ng manok. Importante rin na sila ay araw-araw na nakakainom ng bitamina at mayroong sapat na tubig. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang supply ng manok ngayon. Kaya bumaba rin ang presyo nito. Sa ngayon, nasa 190 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng manok. Manok medyo bumaba ngayon, bumaba ng live weight up to 98 pesos from 125. Kumpara sa nakalipas na mga linggo, unstable daw ang presyuhan ng karne ng manok. Kaya hindi tiyak ng SINAG kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng manok hanggang sa mga susunod na araw. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mas malamig na panahon posibleng maranasan sa mga susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Tunghayan sa report. Patuloy pa ring nararanasan ang mataas na heat index na umaabot sa danger category. Pero tuwing hapon, nakakaranas ang malaking bahagi ng Pangasinan ng malakas na pagulan na may kasamang kulog at kidlat. Epekto umano ito ng maalinsangang panahon. Nagagawa yung thunderstorm o nabibigay ng epekto o hazard dito sa ibabaw ng kalupaan natin. Ayon sa Pag-asa, posible raw na maranasan ang mas mababang heat index sa mga susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Ang temperature natin is 25 to 33 degrees Celsius. So medyo bumaba na. Tapos yung heat index naman, ang forecast natin ngayon is 43 sa araw na to kasi medyo nagkaroon tayo ng basang lupa. Pero mayroon daw masamang epekto sa kalusugan ang pabago-bagong panahon. Ayon sa Dagupan City Health Office, posibleng tumaas ang kaso ng mga nagkakaubo at sipon. Usong-uso pa rin lalo sa kabataan ngayon yung mga viral infection natin. Kasama dyan yung mga ubo, sipon. So pinapaalalahanan natin ang mga kasama natin sa bahay, mga magulang. Mas mainam na ihiwalay muna ang mga may viral infection sa mga nakakasalamuha dahil madali umano itong makahawa. Pero wala namang kailangang ipangamba dahil madaling gumaling ang mga nagkakaroon nito. Kapag viral infection kasi yan yung mga sakit na kusang gumagaling naman. So kailangan lang natin i-boost yung mga immune system nila. So tamang pagkain, pag-inom ng tubig, tas yung vitamins. Kasama si Jingda Kanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon.
Kalakalan ng Bulaklak lumakas ilang araw bago ang selebrasyon ng Mother's Day. Silipin sa report. Naabutan namin si Nanay Alicia na busy sa pagpili ng bulaklak. Espesyal ang hanap niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa nanay ko at saka sa biyanan ko. Oh, you make me cry. They pass away. Dadalhin sa sementeryo, yeah. Ilang araw bago ang Mother's Day, unti-unti nang lumalakas ang kalakalan ng bulaklak. Sa flower shop na ito, kung dati nasa 10 bouquet ang kanilang nabebenta, ngayon umaabot na raw sa 20 kada araw. Ang bouquet namin is $850. Regular price namin yun Sa Dagupan City, dumating na rin ang mga bulaklak mula sa Baguio para sa selebrasyon ng Mother's Day. Wala pang pagbabago sa presyo ng bulaklak. Carnation ang itinuturing na traditional at official na bulaklak para sa Mother's Day celebration. Ito ang napili ni Ana Jarvis, ang founder ng Mother's Day celebration noong 1908. Pero sa ngayon, marami na tayong pagpipilian ng mga bulaklak, gaya nitong satin bouquet na nagkakahalaga ng 500 pesos at meron din tayong crochet bouquet na nagkakahalaga ng 800 pesos. Stargazer, sir, yung mabili. Tsaka yung mga gerbera, roses, sunflower, pang mother talaga. Kailang naman yung presyo, hindi nagtaas. Hindi katulad ng Valentine's na masyadong mataas talaga. Kasama si Daryl Peralta, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagsagawa ng buy-bust operation ang PIDEA at PNP sa isang bus terminal sa Barangay 8, Bigan City, Ilocos Sur, alas 2 ng hapon kahapon. Arestado sa operasyon ng isang regional target drug personality at kanyang kasabwat. Kinilala ng PIDEA ang mga naaresto na si alias Denden, taga Cabugao, at alias Rica, residente ng San Juan. Nakuha sa operasyon ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 47,000 pesos. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Wala silang pahayag. Mga kapuso, atin namang alamin ang latest sa ulat panahon ngayong araw. Sundan sa report. Wala nang sama ng panahon kaya mas ramdam ang nagpapatuloy na mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Nananatiling dominante ang easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. 61 anyos na single mother, salamin ng katatagan at inspirasyon matapos mapag-aral ang kanyang 9 na anak. Atin siyang kilalanin sa report. Mahigit 2 dekada nang nananahi si Nanay Merlita Reyes. Ito raw ang pinangpaaral niya sa 9 niyang anak. Ngayon, 61 taong gulang na siya, pero hindi pa rin niya maiwan ang nakasanayan niyang trabaho. Yung mga ginagawa ko na kagaya nito, tinuko ko sa kanila. Kaya ngayon, may sarili na din silang mga pwesto-pwesto. Itinaguyod mag-isa ni Nanay Merlita ang kanyang mga anak nang maagang mamatay ang kanyang asawa. Ginagawa na raw niyang araw ang gabi para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga nooy maliliit pang anak. Yung nagtatrabaho ko, tapos iniiwan ko yung mga anak ko kahit may sakit. Pumapasok ako, mahalis ako ng bahay, tulog pa sila. Dumadating ako, tulog na sila. Wala raw kapantay ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Masaya naman kahit na nag-iisa lang ako. Naitaguyod ko sila sa ganitong buhay, ganitong trabaho. Kasama si Daryl Peralta, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Kapuso Digital Action Center,
nakaantabay para sa Yusko Plus entries kaugnay sa eleksyon 2025. Silipin sa report. All set na ang Digital Action Center ng GMA Regional TV Dagupan. Layo nitong maihatid ang pinakamalaki at pinakakomprehensibong coverage ng eleksyon 2025. Ang Digital Newsroom ay magsisilbing second screen ng GMA Integrated News 32-hour TV coverage sa May 12 at 13. Nakatuon ang Digital Newsroom sa pagbibigay ng mga istorya mula sa social media at mag-verify ng mga impormasyon online sa araw ng eleksyon. Bukod sa Dagupan Station, buong pwersa rin ang mga piling student volunteer na maghahatid ng serbisyo sa mga Digital Action Center sa iba pang rehiyon tulad ng GMA Regional TV Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao, General Santos at Cagayan de Oro. Kaya kapusong netizens, pwede kayong maging kabahagi ng pagbabantay sa eleksyon 2025. Nakaantabay ang Kapuso Digital Action Center para sa inyong HughesScoop submissions. Kung may tanong kayo tungkol sa botohan o nahuli kam na kwento kaugnay sa eleksyon, i-share na yan sa HughesScoop. Pwedeng ipadala ang inyong entry sa HughesScoop Facebook page o i-post sa HughesScoop Facebook group. Pwede rin i-post ang mga ito sa inyong social media accounts basta gamitin lang ang hashtag HughesScoop. Dahil ang HughesScoop, balitang para sa bayan, mula sa bayan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Siguro po yung sa dagdag na safety po ng mga tao, lalo na po sa mga liblib na areas po. Ano yung gagawin nating safety? Magdadagdag po ng ng mga security personnel tsaka ng cameras po. Mga kalusugan ng mga Pilipino. Hindi ko alam, boss, kasi wala sa plano ko yan. Malayo po sila sa mga kagustuhan nila. Pwedeng... Uy, mo kasi kayong tumawa! Papaagayin po yung curfew. Papaagayin mo yung curfew? Mga 7 po. Bakit? Para wala na pong tumambay. Magdadagdag po ng trabaho. Paano kagad magdadagdag ng trabaho? Ay, dugala kuya. Ay, dugala kuya. Lahat po ng mga gagawin ko is for the people po talaga lahat. Walang bahid ng sariling interes. Bawal maghanap ng iba, sa kanya lang dapat. Bawal maghanap ng iba, sa kanya lang dapat. Angelo, tapat lang sa'yo. Ganun. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.